Malakas po dapat ang ating mga amen, di po ba? Kasi lahat po yan ay regalo ni Lord sa atin. May tinig tayo, may boses po tayo. Amen? Amen. Kaya lahat po ng mga naririnig po natin nagtuturo, sabi nga po ni Pastor Joey ba, na nagsasabi na kapag mayroon pong nag-pray o si Pastora Roe, tayo po ay mag-agree. Amen? Nang anong sasabihin? Agree. Amen. Amen? Amen. Ang ating pong tema ngayon, month of October po ay napakaganda. First Sunday po ng October. Ang ating tema po ay Christ. Sabay-sabay po natin basahin. Christ's authority is the answer. Standing as one church. Makikita po yan natin sa Romans 12:4 hanggang 5. Amen po. Huwag niyo pong kaligtaan yung 5. Amen? Dire-diretso po yan. Hindi lamang po dyan sa 4. Kaya, umpisahan na po natin. Pag sinabi pong Christ's authority is the answer, yung kapangyarihan, yung otoridad po ng ating Panginoon, ang siya pong kasagutan. Amen? At ang sabi po dito, no, mayroon po dyan ating pong intro. I-introhin ko lang po, saglit. Ang sabi po dyan, no, ang mga estudyante po, mayroon po dito mga estudyante, no? Natuto po ako mag-search itong ating intro na to. Noong 1961, buksan na ba? 61. Ako po ay 68. Wow. 68 po ako isinilang. Akalain mo yon, no? 1961, ako po namangha dito eh. Talagang sinerts ko po siya. Noong 1961, tumayo si Pangulong John F. Kennedy, di ba? Kilala po natin yan. Saan po siya naging Pangulo? Uy, mga estudyante, oh. Tahimik. Saan po? Sa Amerika po siya naging Pangulo. At buong tapang na sinabi, bago matapos ang dekada, magpapadala tayo ng tao sa buwan. Ayan, papunta na po tayo dyan. Malaking pangarap iyon at nagsimula ang isang misyon na nangangailangan ng libo-libong tao na magtutulungan. No? Isang araw, may reporter na bumisita sa NASA. Alam niyo po ba itong NASA? Lagi ko po itong pinapanood eh. Kasi gustong-gusto ko po yung mga nandun sa planeta, yung sumasakay sa tapos lumulutang po sila doon sa loob. Nagtanong pa ako dito, sabi ko, paano kaya sila nagtututbrush, naliligo? Napanood ko rin po, in-explain din po nila kung paano sila nagtututbrush. Yung toothbrush po nila lumulutang. No? Yung buhok nila, ganon. No? Tapos, kahit po sila talagang hindi sila naglalakad, sila po talaga ay lumulutang. At nakita ang isang janitor na nagwawalis. Tinanong siya, ano ang trabaho mo dito? Sabi ng reporter sa janitor. Sabi ko nga, nung binasa ko ito, hindi ba nakita ng reporter na siya ay nagwawalis? Hindi ba niya na janitor siya? Kasi tinanong pa niya anong trabaho mo dito? Ang sagot ng janitor, sabi niya, tumutulong akong makapagdala ng tao sa buwan. Sabi ng janitor. Nakakagulat na sagot, di ba? Hindi siya astronaut, hindi siya engineer, at hindi siya gumagawa ng rocket, di ba? Yung rocket, ganun yung mabilis na Pero malinaw sa kanya na kahit maliit ang kanyang ginagawa, may malaking halaga. Ito dahil bahagi ito ng mas malaking misyon. Ang kanyang trabaho ay may saysay dahil ginagawa niya ito sa ilalim ng kapangyarihan
at otoridad ng isang dakilang layunin. Ano po ang isang dakilang layunin ni President John Kennedy po? Ang magpadala ng tao sa buwan, no? Bago daw matapos ang dekada. Paano po ito magagawa? Ang kanila pong ginagawa, kailangan po nila ng libo-libong tao para magtulungan na maisagawa ang kanyang pangarap. Pangarap po ito ni John F. Kennedy. Alam mo niyo pa, sino po ang unang nakatungtong sa buwan? Estudyante, sino? Mayroon pang isa. Dalawa sila. Pero alam nyo, ang nababanggit lang lagi, si Neil Armstrong, di ba? Si Armstrong lang. Naganap po yan. Nangyari po yan, kaso, alam nyo po, dugtungan ko lang, kasi namuno po si John F. Kennedy sa Amerika bilang Pangulo hanggang 1963 lang. Di ba? Sarap mag-aral, no? Hindi man ako tapos. Ang sarap talaga mag-aral, i-search mo yung ganyan. Hindi pa ako tapos mag-search dito maghanap ng istorya niya. Kasi ang ganda po. Natupad po yung kanyang pangarap na makapagpadala po ng tao sa buwan. Naganap po yan. Anong 19 nakatungtong ang tao sa buwan? O, estudyante uli. Hindi ko pwede tanungin ng nanay kasi hindi naman sila nag-aaral Pero mayroon sigurong nanay na nakakaalam. Anong 19? Mayroon kayong 50 sa akin. Sinong makasagot? Anong year nakatungtong ang si Neil Armstrong sa buwan? Nabanggit ko na nga kanina yata Ano? Hindi Alam niyo po ba, nakatungtong siya 1969? Kasi 1963 po, namatay si John F. Kennedy. Hindi na po niya, kasi po gawa ng, alam niyo na po, i-search niyo po yon. Nangyari po ito dahil sa kanilang pagtutulungan. Alam niyo po ba yung isang janitor, yung tagalinis doon? Siya po kahit hindi siya engineer, hindi siya astronaut, pero mayroon po siyang malasakit. Mayroon siyang malasakit doon sa pangarap po na iyon. At ang sabi nga niya, siya ay tumutulong. No? Tumutulong na makapagpadala ng tao sa buwan. Janitor lang po yan. Yun po ang kanyang layunin. Mayroon po siyang malasakit doon kung saan siya nagtatrabaho, doon sa NASA. Isa rin po nakibahagi din po siya. Well, hindi siya nagsabi na, wala akong pakialam. Siya po ay mayroong malasakit. Nakikibahagi po siya. Ngayon, ganyan din ang simbahan ni Kristo. Amen po ba? May malasakit sa isa't isa. Amen? Ganyan din ang simbahan ni Kristo. Marami tayong iba't ibang kaloob. Marami tayo. Iba't ibang pinagmulan. Saan tayo nagmula? Saan lugar tayo nagmula? Ang iba dito sa atin, galing Amerika. Yung nakatira sa US. Diyan sa Hawaii. Ako sa Israel. Sito sa multi ako Di ba? Mayroon doon Jericho, Capernaum. Ako sa Judea. Amen? Iba-iba po ang ating pinagmulan. Iba-iba din po ang ating mga wika. At iba-iba din ang gawain na mayroon po tayo. Pero sa ilalim ng otoridad ni Kristo, lahat tayo ay bahagi ng isang misyon na mas malaki kaysa sa atin. Di po ba? Kagaya po ni John F. Kennedy, mayroon po siyang pangarap
at yung janitor po ay mayroon po siyang bahagi. Ganon din po tayo. Magkaiba-iba po tayo, iba-iba man yung calling natin, iba-iba yung lahi natin, pero tayo'y mananampalataya, si Lord ang ulo, tayo po yung katawan. Amen? At ang sabi pa po dito, kaya ito ang tanong, ano ang nagpapanatiling nagkakaisa sa iglesia kapag may mga pagkakaiba? Ano po? Sinabi po ni Pablo sa Roma 12:4-5, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, bagamat marami ang bahagi at hindi pare-pareho. Ang gawain ng mga bahagi, gayon din tayo. Bagamat marami, ay iisang katawan kay Kristo at ang bawat isa'y kabilang sa isa't isa. Pakiulit nga po natin basahin. Sige po, sabay-sabay po tayo. Sapagkat kung paano ang katawan at ang bawat isa ay kabilang sa isa't isa. Maliwanag po sa ating tema, sa ating verse na ito, na kung paano ang katawan ay iisa. Isa lang po ang katawan natin. Pero, marami po itong bahagi. Amen? At iisang katawan kay Kristo. Sabi ko nga po kanina, ang ulo, si Jesus, tayo po yung katawan. At ang bawat isa ay kabilang sa isa't isa. Yung ate pong katawan, isa, pero may mga bahagi po yan. Mayroon ka bang kamay? May mata? Yung aking ilong, hindi man lang ako binigyan sa ibang bansa na di ba? May mga ilong tayo, may mga kamay, paa. Yan po ang bahagi ng ating katawan. Amen? May mga bibig po tayo. At sabi dito, malinaw na ang sagot, ang otoridad ni Kristo ang kasagutan. Dahil sa kanyang kapangyarihan sa pamumuno, kaya nating tumayo bilang isang iglesia. Sa pamumuno at otoridad ng ating Panginoon, kaya po nating tumayo bilang isang iglesia. Amen? Tayo po yung iglesia na tinutukoy dito. Amen po ba? Sa otoridad po ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng ating Diyos, nagawa po nating tumayo. Amen? Ganyan po tayo sa harapan ng ating Panginoon. At punta na po tayo sa ating number 1 topic. Ang sabi po dyan, Christ's authority is the answer because we stand. Sabihin po natin yan, declare po natin. We stand as one church. Ang ganda po niyan. Nakakatayo po tayo bilang isang iglesia sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Amen? Balikan po natin yun sa Roma 4 and 5. Ang sabi dito, inahanin tulad ni Pablo ang iglesia sa isang katawan. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, bagamat marami ang mga bahagi, at hindi pare-pareho ang gawain ng mga bahaging iyon. Inahin tulad ni Pablo ang ating katawan sa isang iglesia. Bagamat hindi nga ito pare-pareho. Kasi hindi naman pwede yung tenga, puro tenga. Puro lang tenga tayo. Hindi rin pwede puro paalang. Paano kaya yun? 'Di ba? Ang pangit naman tingnan kung puro tayo tenga. Or puro tayo kamay lang. Paano tayo maglalakad kung puro kamay lang tayo? At paano tayo magsasalita? Sabi dito, sa original na konteksto, sinusulatan ni Pablo ang mga mananampalataya sa Roma.
isang komunidad na puno ng pagkakaiba-iba. May Hudyo at Hintil na may alipin at malaya, may mayaman at mahirap. Sa loob ng Imperyo Romano, malinaw ang hatian ng lipunan. Ayon sa lahi, pagkakahating iyon ay hindi nabatayan ng halaga ng tao. Revolusyonaryong ang katuroang ito. Sa kulturang Romano, may mga bahagi ng katawan na tinuturing na marangal. At ang iba na may nakakahiya. Pero binaliktad po yan ni Pablo. Ang pananaw na iyon, bawat membro ng katawan ni Kristo ay mahalaga. Dahil bawat isa ay inilagay sa ilalim ng kanyang otoridad. Amen? Binaliktad po yan ni Pablo. Ginawa pong, ang sabi dyan, bawat membro ng katawan ni Kristo mahalaga dahil bawat isa ay inilagay sa ilalim ng kanyang otoridad. Bawat bahagi ng ating katawan, bawat bahagi ng mananampalataya ay inilagay ni Lord sa kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya nagagawa po natin na humayo, nagagawa natin tumulong, nagagawa natin magmalasakit dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ang salitang ginamit ni Pablo para sa mga bahagi ay literal po na ibig sabihin ay mga bias. Ibig sabihin ng bias yung yung ating mga malaki ang iyong bias, maliit ang iyong mga braso, ay ako malaki braso ko. Amen? Ganyan po ang sinabi ni Pablo. Ito po ay kanyang sinasabi niya dito na ito ang mga bias o mga parte ng katawan. Ipinahiwatig nito ang ideya ng mga bahaging organikong magkakaugnay at hindi pwedeng mabuhay ng mag-isa. Totoo naman po, gaya ng kamay na hindi pwedeng mabuhay sa hiwalay na katawan. Hindi naman talaga pwede ang kamay natin mabuhay kung hindi nakadikit sa ating katawan. Ano pa po? Gayon din ang isang Kristiyano. Ganon din po tayo. Hindi siya pwedeng mabuhay hindi po tayong mabuhay ng hiwalay sa iglesia. Amen? Hindi po tayo mabuhay ng hiwalay sa iglesia. Mahalaga ang ganon din. Sorry po. Mahalaga po ang ating iba't ibang gawain, pero ang ating pagkakaugnay ay hindi matitinag. Tamo, napakaganda po. Sinabi po dito, hindi po tayo mabubuhay ng hiwalay sa iglesia. Mahalaga ang ating iba't ibang gawain. Anuman ang kaloob sa atin ng ating Panginoon. Iba-iba po ang regalo ng Panginoon sa atin. Iyan po ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Pero ang ating pagkakaugnay hindi matitinag. Di po ba? Doon po sa Acts chapter 6, alam po natin ang istorya doon na nagkaroon ng sigalot sa unang iglesia, nagreklamo ang mga hintil dahil po sa mga byuda, no? Dahil hindi sila nakatanggap ng patas na tulong, no, kumpara sa mga Hudyo. Maari sana ikasira iyon ng kabataan ng iglesia, ngunit sa ilalim ng otoridad ni Kristo, ang mga apostol ay kumilos ng may karunungan. Pumili sila ng mga diakono para maglingkod at magpatupad ng karunungan. Ang resulta, lalong lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ng mabilis ang mga alagad. Amen? Ang pagkakaiba-iba ay hindi
naging dahilan ng pagkawatak-watak, bagkus ito'y naging patotoo ng iglesia sa ilalim ng otoridad ni Kristo. Amen po ba? Amen? Na kung mayroon pong nangangailangan sa atin, ang bawat isa po sa atin ay siyang magtulong-tulong. Amen po ba? Hindi po dapat tayo magkawatak-watak dahil sa hindi po natin sila naabot ng tulong. Tayo po, ginagamit ng Diyos. Sabi nga dito, magkakaiba man ang bahagi ng ating katawan, yan po ay napaka-importante. At yan pong bahagi na iyan ay siya pong tutulong sa iglesia ng ating Panginoon. Amen? At ano pa po, noong 2005, nang wasakin ng bagyong Katrina ang New Orleans, nagbuklod ang mga simbahan mula sa iba't ibang dominasyon. Ito po ay Baptist, Methodist, Pentecostal, maging ang Catholic Church po, upang magtulungan ayon kay Pastor Fred Lothar ng Franklin Avenue Baptist Church. Nang ikinalat kami ng bagyo, ang pag-ibig ni Kristo ang muling nagbuklod sa amin. Ang mga relief center ay napuno ng mga voluntaryong galing sa iba't ibang pinagmulan. Nagsama-sama upang magpakain, magbigay ng tulong, magpatayo muli ng kanilang iba't ibang kaloob, makapangyarihang totoo, otoridad ni Kristo sa aksyon. Amen po ba? Alam niyo po ang istoryang ito, talagang nasira, no, ang kanilang church. Pero alam niyo, hindi po nagpatinag. Hindi lamang po tinanaw, hindi lamang pinagmasdan ang nangyaring pagwasak ng church na ito dahil sa bagyong napakalakas na dumating sa kanila. Ang ginawa po nila, sila po ay nagtulong-tulong. Bawat Kristiyano, sabi nga dito lahat, sila po ay nagtulong-tulong para maitayo muli ang kanilang church. At lahat nagdala ng mga relief. Lahat ay may mga bit-bit para maitulong. Amen? Ganito po, tayo na mga anak ng Diyos. Tayo po ay mayroong mang pagkabahabahagi sa ating katawan. Tayo po mismo ang gagamitin ng ating Panginoon. Dahil hindi naman po pare-pareho tayo ng calling sa ating Lord. Magkakaiba-iba po. Dahil kung puro po tayo nagka-counsel, ay wala pong nagbibigay. Kung puro po tayo nag-teacher, wala pong humahayo. Di po ba? Kaya napaka-perfect po ang ginawa ni Lord sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Amen? Amen. At sa 1 Corinthians 12:18, ngunit ang Diyos ang naglagay ng iba't ibang bahagi ng katawan, bawat isa ayon sa kanyang nais. Ayan po, malinaw ha. Ang Diyos ang naglagay ng iba't ibang bahagi ng katawan sa bawat isa ay ayon sa kanyang nais. Amen? At ano pa po, ipinaalala nito, hindi aksidente ang pagkakaiba-iba. Ito'y plano ng Diyos sa ilalim ng otoridad ni Kristo. Sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon, bawat isa ay may silbi. Amen? Bawat ginagawa po natin ay mayroong pong silbi sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, ang simbahan ay hindi club ng mga piling tao. Ito ang komunidad ng mga pinagkakasundo kung saan ang ating mga pagkakaiba ay nagkakaisa kay Kristo. Ang sabi po yan ni John Stott po. Ang ating pong simbahan ay hindi po club sa piling tao. Ito ang komunidad ng mga pinagkasundo kung saan ang ating pagkakaiba-iba
ay nagkakaisa kay Kristo. Di po ba? Tayo dito nagkakaisa. Amen? Wala namang ditong nagwiwilga, 'di ba? Lahat tayo ay nagkakaisa dahil sa otoridad ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ilang beses ba nating sinusukat ang halaga ng tao ayon sa kanilang posisyon, kasikatan, o kakayahan? Pero pinaalala ni Pablo, sa Iglesia ni Kristo, walang sino man ang walang halaga. Sa Iglesia ng ating Panginoon, walang sino man ang walang halaga. Sabi po dito, kahit ang pinakamaliit na paglilingkod, ang tahimik na pananalangin, o ang hindi nakikitang gawain, lahat ay mahalaga sa ilalim ng otoridad ni Kristo. Paulit-ulit po yung otoridad ni Kristo. Dahil nagagawa lang po natin yan sa kapangyarihan ng ating Diyos, sa otoridad ng ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kahit nga po sabi dito, sa pinakamaliit po na naglilingkod tayo sa Panginoon, nagpupunas ka man dyan ng upuan, nagmamap ng sahig, nag-aayos, yan po ay hindi nawalan ng halaga sa ating Panginoon. Mahalaga po yan sa kanyang harapan. Ang tanong, totoo bang tinitingnan ko ang aking mga kapatid bilang mahalaga at hindi napapalitang bahagi ng katawan ni Kristo? O natutukso ba akong makipagkumpara, makipagkompetensya, o maliitin ang iba? Ang tawag ni Kristo, ipagdiwang nating ating pagkakaiba. Hindi suklian ng inggit. Pasalamatan mo ang isang kapatid na madalas hindi nabibigyan ng pansin. Madalas yung ating mga kapatiran, hindi man sila napapasalamatan. Si Lord, mahalaga po ang kanilang mga ginagawa. Amen? At sa puntong ito, maaari mo bang sabihin sa iyong katabi, salamat kapatid? Amen? Napakaganda po. Pasalamatan po natin. Salamat mga kapatid. Salamat sa inyo. Amen? Napakasarap po pakinggan. Pasalamatan mo ang iyong kapatid. Napakaganda po niyan. Kasi hindi naman po natin talaga nasasabi . 'Di ba? Hindi tayo nakapagbanggit ng salamat. Mayroon ba nagsasabing salamat? Diretso uwi na kasi tayo agad. Pagtapos ng wala na agad, Pero napakainam po na kapag po tayo ay malapit ng magtapos, yung yayakapin mo muna natin ang ating kapatid bago ka umuwi. 'Di ba? Pasalamatan mo muna. Kasi magkikita na naman tayo next Sunday. 'Di ba? At ang sabi po dito ng ating Panginoon, maaring isang usher, volunteer, prayer warrior, or janitor ng simbahan. Salamat po sa inyo. Paalalahanan mo sila, kapatid, mahalaga ang maliit na paraan, sapagkat sa misyon ni Kristo, walang maliit na gawain. Amen. Amen. Ngunit hindi sapat ang pagkakaiba-iba. Kung pababayaan ang pagkakaiba-iba, ay maaring humantong sa pagkawatak-watak. Ang tunay na pagbubuklod sa atin ay hindi lamang
ang iba't ibang kaloob, kundi ang katotohanang tayo ay nagkakaisa sa ilalim ng isang ulo, si Jesus, si Hesus Kristo. Amen? At punta po tayo sa ating number 2, Christ's authority is the answer because, basahin po natin na may deklarasyon, we stand as one church through our unity in Christ. Ang sarap po banggitin po yan na sabay-sabay po tayo kasi yan dinideklara po natin yan. Amen? Ulitin po natin. We stand as one church po tayo through our unity in Christ. Amen. Nakatatayo tayo bilang isang iglesia dahil sa ating pagkakaisa kay Kristo. Amen? Isa po tayo sa ating Panginoon. Sabi dito sa Acts 12:5, gayon din tayo, bagamat marami ay isang katawan kay Kristo. Sabi po sa Romans 12:5, verse 5. Pansinin ang mahalagang kataga kay Kristo. Sabi po dito, gayon din tayo, bagamat marami ay isang katawan kay Kristo. Kay Jesus. Bagamat maraming parte ng ating katawan, kay Jesus pa tayo nakakonect. Amen? Kay Jesus po tayo nakadikit. Amen? Ang ating pagkakaisa ay hindi nakabatay sa pare-parehong kultura, personalidad o hilig. Ang ating pagkakaisa ay nakaugat sa iisang relasyon natin kay Jesus. Amen po ba? Ang pagkakaisa po natin ay batay po sa relasyon natin sa ating Jesus. Sa mundo ng mga Romano, ang pagkakaisa ay madalas ipinapataw sa pamamagitan ng pwersa ng kapangyarihan ni Caesar, kontrol ng militar o pamahalaang politikal. Amen? Ito po talagang Ngunit sinabi ni Pablo, isang bagay na radikal sa iglesia, ang pagkakaisa ay hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng politika, kundi ng presensya ni Kristo. Siya lamang ang ulo ng katawan. Amen? Kasi po, talagang radical po nung panahon po ng Romano, nung Caesar po. Amen po ba? Talagang madahas dahil sa politika. Amen? At nilinaw po dito ni Pablo na ang iglesia ay nagkakaisa hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pananampalataya. Amen? Nagkakaisa tayo hindi sa politics, hindi sa dahas, kundi sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ang ginamit na salita ni Pablo para sa isang katawan ay ang Griego o soma na hindi lang tinutukoy sa pisikal na katawan, hindi sa isang organisadong buhay na kabuuan. Sa kulturang Griego, maaring tumutukoy ang suma sa isang lipunan o komunidad sa pinagbubuklod ng isang pinuno. Binago ni Pablo ang kahulugang iyon. Ang iglesia ay isang suma dahil mayroong itong iisang ulo, si Kristo. Amen? Ang ulo po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? At kagaya po ng panalangin ng ating Panginoon sa John 17, bago siya ipako sa krus, nanalangin po ang ating Panginoong Hesus bago po siya ipako sa krus. Ang sabi po ng ating Panginoon sa kanyang panalangin, Ama, naway maging isa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen? Iyon po ang panalangin ni Jesus bago po siya ipako sa krus. Nanalangin siya
na tayo po ay pagkaisahin lahat. Amen? Yun ang panalangin ni Jesus sa kanyang Ama. At sa verse 21 ng 17, sa John, ipinapakita ng panalangin ito na ang pagkakaisa ay hindi gawa ng tao. 'Di ba? Hindi magagawa ng tao ang pagkakaisa. Sino po ang gagawa? Sino po? May bumubulong kasi doon sa likod. No? Ang sabi dito, no, hindi gawa ng tao kundi gawa ng kaloob ng Diyos. Ang ating pagkakaisa ay sumasalamin mismo sa pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Si Jesus at ang kanyang Ama, nagkaisa po sila. Ganon din po tayo dito. Nagkakaisa tayo dahil sa ating Ama. Amen po ba? Pinagkaisa po tayo. Amen? Wala pong nagkakawatak-watak sa atin. Tayo po ay pinagbuklod ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya kahit ano man ang problema, kahit ano man suliranin, tayo ay intact pa rin. Di po ba? Tayo ay buo pa rin. Talagang ganun ang magkakapatid. Kahit nasa tahanan, nag-aaway-away, nagsasabunutan. Yung magkakapatid, kung ano-ano mga sinasabi. Pero bandang huli, intact pa rin sila. Andun pa rin yung buong relasyon, buong pamilya. Di po ba? Tayo ay isang pamilya, binuklod ng ating Panginoon. Amen. Sa tahanang ito, magpapamilya po tayo. Amen. At ang sabi po dito, noong 1994, no, ang genocide sa Rwanda, ang mga simbahan ay malalim na nahati sa pagitan ng mga Hutu at Tutsi. Puno ng galit at paghihinala ang mga Kristiyano sa isa't isa. Ngunit sa ilalim ng otoridad ni Kristo, nagsimula ang pagkakasundo sa Kigali, Rwanda. Ang mga simbahan gaya ng Nyamata sa Paris ay naging sentro ng pagpapagaling doon. Magkakasamang sumasamba ang mga nakaligtas at maging ang mga dating pumatay. Isang babaeng Tutsi na nawalan ng pamilya ang nagpatotoo. Nagpapatawad ako dahil pinatawad ako ni Kristo. Isa na tayong katawan ngayon. Hindi dalawang bayan. Ang ganong pagkakaisa ay imposible sa lakas ng tao. Iyon ay gawa ng Diyos. Amen? Kahit na gaano siya kasama, kahit na ano pa ang kanyang ginagawa, ang Diyos ay talagang nagpapatawad sa atin. Amen? Kaya, ang sabi nga niya, pag tumanggap tayo sa Panginoon, tayo'y iisa na. Amen? Kaisa na natin ang ating Diyos. Amen po ba? Sa Efeso 4:3, verse 3 hanggang 4, sa Efeso po ito, mayroon po ba dyan? Basahin nga po natin. Mayroon? Ayan. Basa po tayo. Pagsikapan ninyong mapanatili. Basahin po natin ito. Napaka-importante po nito. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng pagbuklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong kayo'y tinawag sa iisang pag-asa. Di ba? Ang ganda po ng sinabi po dito sa Efeso, pagsikapan nating manatili ang pagkakaisa. Pagsikapan po natin na mapanatili ang ating pagkakaisa. Amen po? Amen. Amen? Amen. Sa pamamagitan ng buklod at kapayapaan, may isang katawan at isang espiritu. Isang katawan, isang espiritu. Kung paano tayo'y
tinawag sa isang pag-asa. Ang pagkakaisa ay hindi tayo ang lumika. Totoo po yun. Ito ay pinanatili natin sa ilalim ng otoridad ni Kristo. Lahat po ng otoridad ay nagmumula po sa ating Panginoon. Ang pagkakaisa ng mga Kristiyano ay hindi isang ideal na dapat nating likain. Ito ay isang realidad na nilika ng Diyos kay Kristo. Amen? Na ating maaring salihan, no? Sabi po ni, ang hirap ng pangalan niya, Dietrich Bonhoeffer. Napaka-ano ng pangalan naman ito? Pag isinulat mo sa school, talagang matagal ka matapos. Sabi ito, mayroon pa po, sabi dito, madalas ba nating pinagkakamalan ang pagkakaisa ay pare-parehong pananaw o panlasa? Ano po ang sagot? Madalas ba nating napagkakamalang ang pagkakaisa ay pare-parehong pananaw o panlasa? Ang tunay na kanyang pamumuno, ang sabi dito, ang tunay ng pagkakaisa kay Kristo ay hindi nagbubura ng ating pagkakaiba. Di po ba? Ang tunay po ng pagkakaisa natin sa ating Panginoon ay hindi nagbubura ng ating pagkakaiba. Ito ay naglalagay ng lahat sa ilalim ng kanyang pamumuno. Maari tayong magkaiba ng opinyon o maliliit na bagay, ngunit kapag si Kristo ang sentro, hindi natitinag ang pagkakaisa. Di po ba? Napakainam po ng sinabi po dito ng ating Panginoon. Yung itinuturo ni Jesus sa atin ngayon, na bagamat tayo ay magkakaiba po, no, ng ating mga opinyon, kagaya ng nangyayari sa bansa natin ngayon, magkakaiba po ang ating mga pananaw, magkakaiba po ang ating mga opinyon, bawat isa sa atin, ngunit kapag si Kristo na po ang pinag-uusapan, nagkakaisa po tayo. Amen? Di po ba? Palakpakan po natin si Lord. Ay talaga pong tunay na kapag si Jesus ang pinag-uusapan, nagkakaisa kayo. Nag-a-agree po tayo. Amen? Sa last po, no? Ang sabi po dito, ang pagkakaisa sa ilalim ni Kristo ay nagdadala pa ng higit na lalim. Sa puntong hindi lang tayo nagtitipon, kundi tunay na nagiging kabilang sa isa't isa. Sabi po ni Pablo. Ang bawat isa ay kabilang sa isa't isa at dito tayo dadako sa huling katotohanan. Panglas na po tayo. Sa number 3, basa uli. Christ's authority is the answer because we stand as one church. Ayan na po. Dito na po ba tayo? Marami po ditong hindi naman kasinda-sinda. Baga tatamaan po tayo dito. Amen? Sabi po ni Pablo sa Roma sa verse 5 ng 12, ang bawat isa ay kabilang sa isa't isa. Kasi po sabi nga, we stand as one church in our belonging to one another. Nakatatayo tayo bilang isang iglesia dahil tayo'y kabilang sa isa't isa. Kaya ang sabi dito sa verse 5, ang bawat isa ay kabilang sa isa't isa. No? Radical ang pahayag na ito sa panahon ng mga Romano. Noon, pagiging kabilang ay karaniwang tumutukoy sa pag-aari ng isang amo o patron o pamilya, pero sa iglesia binaliktad ito ni Pablo. Hindi lang tayo basta magkakasama, tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Amen? Amen? Pakitanong mo nga doon sa iyong katabi. Mayroon akong pananagutan sa iyo, kapatid. Diba? Mayroon ako pananagutan sa iyo, Dayan. May pananagutan ako sa inyo.
Amen? Kasi sabi dito, malinaw, no? Binaliktad ni Pablo to eh. Hindi lang tayo, basta magkakasama sa lugar na ito, sa tahanan na ito ng ating Panginoon. Tayo ay may pananagutan at konektado tayo sa isa't isa. Amen? Ang ibig sabihin ng pagiging kabilang ay hindi control, kundi commitment po na pagmamahal. Ang buhay Kristiyano ay hindi ako lang. Pakinggan po ito. Ang buhay Kristiyano ay hindi nagsasabing ako lang. Tayo kapag isa na nahihirapan, lahat ay naapektuhan. Kapag may isa na nagtatagumpay, lahat ay nakikigalak. Amen po ba? Di ba? Pag may sakit, ang ating kalingkingan, lahat nararamdaman. Lalo pag yung kuko mo may sakit, lahat ng katawan mo masakit. Sa ating pamilya, pag mayroong problema, hindi tayo mapakali lahat. Amen? Ganyan po tayo, mga kapatid. Kaya ang bawat isa sa atin ay may pananagutan. Amen? May kanta po tayo dyan mamaya. Ang salitang ginamit dito ay kaugnay na ang ibig sabihin ay maging o umiiral bilang ang punto ni Pablo, ang pagiging kay Kristo, ay otomatikong pagiging para sa isa't isa. Hindi ito opsyonal, ang pagiging kabilang. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Ang pagkakaisa po ay ito ay pagkakakilanlan na ikaw ay tagasunod ni Kristo, na ikaw ay Kristiyano. Kilalang Kristiyano. Amen? Tayo ay kilalang Kristiyano. Yun po. Kaya sabi po sa 1 Corinthians 12:26, sinabi ni Pablo, kung nagdurusa ang isang bahagi, ang lahat ay nagdurusa. Kung pinarangalan ang isang bahagi, ang lahat ay nakikigalak. Di po ba? Mayroon po tayong mga suliranin, lalo sa bansa natin. Ang lahat ng nangyayari, apektado tayo. Amen? Kaya, ang pananagutan natin, gayon na lamang. Ano ang ating gagawin para sa ating bansa? Ikaw ba'y magtatanong, ano ang maitutulong ng bansa sa akin? Hindi, kapatid. Ang sabihin mo sa iyong sarili, ano ang maitutulong ko, ano ang maiambag ko sa aking bansa? Amen? Amen. Yun po ang ating gagawin. Ang gawin natin, ipanalangin ang ating bansa. Dahil mayroon tayong pananagutan. Amen? Amen. Nakita natin ito sa Gawa, chapter 2 to 44, 45, kung saan lahat ng mananampalataya ay nagkakasama sa ibinahagi nila ang lahat ng kanilang ari-arian. Di po ba, makikita natin dyan sa Acts, na nagbenta sila ng mga ari-arian at di nila, ihinandog nila lahat doon sa church. Di po ba? Ganon po tayong mananampalataya ng ating Diyos. Amen? Hindi po tayo dapat magpikit, balikat, o anong ibig sabihin nun? Hindi tayo dapat na hindi makialam sa nangyayari sa ating, dito sa ating church. Di po ba? Lahat tayo dapat ay magkakasama. Amen? Hindi po natin pwedeng sabihin, bahala kayo dyan. Hindi naman ako tagaturo. Hindi naman ako, basta ako upo lang. Mayroon bang ganon? Hindi Lahat tayo, sabi ni Jesus malinaw dito, tayo ay mayroong pananagutan. Even sa ating church na ito, sa tahanan ng Diyos, mayroon po tayong pananagutan. Amen? Kaya, sa umagang ito, lahat tayo ay kikilos. Manalangin tayo kung ano ang gagawin natin
kung ano ang ipapagawa ni Lord para ang ating church ay gumanda. Ano sa palagay po natin? Amen? Lahat tayo may pananagutan eh. Lahat tayo. Kung lahat tayo kikilos, lahat tayo gagawa. Yung ating church napakabongga na. Amen? Amen. Ito po yung gusto ng ating Panginoon. Hindi po yan ang sinabi ni Pastora dito, hindi siya yun si Lord. Si Jesus ang nagsabi na lahat tayo ay may pananagutan, hindi lang sa kapwa mo, hindi lang sa tao, sa bansa natin, sa church natin, sa lahat kung saan tayo nakakabilang. Amen? Amen. At tunay nga na, lalo noon, hindi naman po lingid sa atin talaga yung nangyaring COVID. Hindi po ba? At ang ginawa po natin, talagang yung pag-support ng ating church sa bawat isa sa atin ay nararanasan po natin. Amen? Kahit sa panahon ng pandemya, sa panahon ng mga pagsubok sa ating buhay, daroon po ang church na tutulong sa atin. Amen? Dahil yan po, ang sabi po dito, noong panahon ng pandemya, noong COVID-19, yung 2020, maraming simbahan ang nagsama-sama para maging tunay na pamilya. Halimbawa, sa Saddleback Church sa California, sa pamumuno ni Pastor Rick Warren, mahigit 12,000 volunteers ang kumilos upang magbigay ng pagkain at tulong. Umabot sila sa higit 1,000,000 katao na nagbigay ng grocery. Ito po'y naranasan po natin noong panahon ng pandemya. Di po ba? May natatanggap po tayong ganito. Grocery, counseling, mayroon din po nagka-counsel, may nangungumusta sa atin nung panahong iyon. Yung ating pastora po, lagi po siya nangungumusta nung panahong iyon. Dahil siyempre, ang takot, Ako nga noon, talagang paggabi na, pag 6 o'clock na, gusto ko nakasarado na yung pinto. Tapos sabi ng mga anak ko, Mami, ang aga mo naman sinasarado yung pinto. Yung heart ko, yung sa pananalangin ko, sabi, sarado ang pinto. Alam niyo po ba kung saan ko yan nakuha? Yung sa Egypto, di ba, dadaan yung death, di ba, magpapas sa bahay, kailangan mayroon yung blood. Ang akin naman ginagawa, basta isarado ko na yung pinto, mag 6 o'clock pa lang. Sobrang iba yung naramdaman natin noon. Pero, mayroon po nangungumusta sa atin, may nagka-counsel sa atin, di po ba? Naranasan po ba natin yan? Amen. At ayon kay Rick Warren, ang mga simbahan ay hindi sarado. Di po ba? Hindi tayo nagsasara. Dito sarado, pero online, dire-diretso. Di ba? Dire-diretso ang gawain ng ating Panginoon. Hindi po nagsasara ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Hindi nga lang tayo face-to-face. Sa ano naman tayo nagkikita? Doon sa Zoom. Wow! Doon tayo, tanda ko, doon talaga ako unang ginamit sa Zoom. Sobrang kaba ko pa noon. Yung first time ko, doon ako nagturo sa Zoom, sa bahay. Talaga napakabuti po ng ating Panginoon. At ang sabi po dito, tayo ay pinadala, ipinapakita nito na ang pagiging kabilang sa isa't isa ay nangangahulugang sama-samang kumikilos bilang isang katawan sa oras ng pangangailangan. Amen po ba? Sa oras po ng ating pangangailangan, ang bawat isa sa atin ay tumutugon, kumikilos, at hindi mo man malaman kung sino sa iyong pananalangin, idinidirect yan ni Lord kung sino yung taong tutulungan mo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. At sa Galatians po, 6 verse 2, mag-alalahanan kayo ng pasanin ng isa't isa. At sa gayon, inyong tutuparin ang kautusan ni Kristo. Utos po yan ng ating Panginoon na ang sabi niya po, mag-alalahanan kayo. Diba? Pansinin ang isa't isa. Pasanin ng isa't isa. At sa gayon, ay inyong tutuparin ang kautusan ni Kristo. Yung mga problema po natin, magdalahan po tayo. Hindi lamang po iisa. Kung mayroon po kayong mga problema, pwede niyo pong sabihin kay Pastora. Amen?
hingi po kayo ng counsel kay Pastora. Amen po ba? Kung mayroon po tayong mga suliranin ngayon, si Pastora 24 hours po yan. Naghihintay. Mag-counsel po sa inyo. Amen? Kung hindi, dadalhin pa kayo ni Pastora niyan sa McDo. Doon ba? Talagang maibsan ang problema nyo. Doon po kayo dadalhin. Mamili lang kayo, Pastora, sa Jollibee ko gusto. Magpa-counsel ka lang, gusto mo pa McDo. Lalong hindi, talagang si Pastora nandyan lang po. Kung sino pong may suliranin, may mga kabigatan, o kung sino yung nilagay sa puso na inyong lalapitan, yan naman po ay ang banal na espiritu po ang nagtuturo. Amen po ba? At ang ating pong huli, sa huli po, sabi dito, tinuturing mo ba ang simbahan bilang event o dinadaluhan tuwing linggo? O bilang pamilyang tunay mong kinabibilangan? Yun po ba ang turing natin bilang pamilya? Amen. Amen. Sa panahon ngayon, maraming Kristiyano ang on their own, pero malinaw ang sinasabi ni Pablo, hindi tayo hiwa-hiwalay. Malinaw po yan, ha? Hindi po tayo hiwa-hiwalay. Tayo ay magkakabit na bahagi ng katawan. Amen? Ang tanong, ako ba'y nabubuhay na parang kabilang sa katawan ni Kristo o parang sarili ko lang ang iniisip ko? Tanong po yan. Kayo lang po makakasagot. Ang pagiging kabilang ay nangangahulugan na pakikibahagi sa panalangin, pagdamay, sa hirap at pagdiriwang ng tagumpay ng iba. Maari kang gumawa ng konkretong hakbang para ipakita ang pagiging kabilang, makipag-ugnayan sa kapatid na matagal mo nang hindi nakakausap, tulungan ang may pangangailangan. Tulungan ang may pangangailangan o magpakita ng malasakit sa pamilya ng pananampalataya. Ang iglesia ay hindi lang lugar ng pinupuntahan. Ito ang buhay na pinagsasaluhan. Amen po ba? Ang ganda po. Kaya nga, malinaw ang tinuturo ni Pablo sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, sa ating pagiging kabilang sa isa't isa. Tayo ay nakatayo bilang isang iglesia sa ilalim pa rin ng otoridad ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. At last, sa ating pong conclusion, pakistandaan po natin na tayong lahat ay mayroong pananagutan sa isa't isa. Tandaan po natin yan. Huwag po natin yang kakalimutan dahil haharap po tayo sa ating Diyos. Amen. Sa conclusion po, mga kapatid, malinaw ang ating kakayahan na manindigan bilang isang iglesia. Posible lamang dahil sa otoridad ni Kristo, nakatatayo tayo bilang iglesia sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Maraming bahagi pero iisang katawan. Nakakatayo tayo bilang isang iglesia dahil sa ating pagkakaisa kay Kristo. Iba-iba ang pinagmulan pero iisang ulo. Isang ulo lamang, si Jesus. Amen? Nakatatayo tayo bilang isang iglesia dahil tayo kabilang sa isa't isa. Iba-iba ang buhay pero iisang pamilya. Iisang pamilya po tayo. Iba-iba man ang ating buhay. Kapag ang iglesia ay tunay na nagpapasakop sa otoridad ni Kristo, makikita ng mundo ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Hindi lamang para sa atin ang pagkakaisang ito rin ay patutuo sa sanlibutan tulad ng panalangin ni Jesus sa John 17:21. Naway sila'y maging isa upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Kaya mga kapatid, hindi tatayo ang iglesia dahil sa talento, tradisyon, o
o sariling lakas. Si Kristo lamang ang sagot sa lahat dito sa ating iglesia. At kung tayo ay mananatiling nakapailalim sa kanyang pamumuno, tunay tayong magiging buo. Isang katawan, isang pamilya, isang iglesia. Amen po. Kaya tumindig tayong lahat sa ilalim ng otoridad ni Kristo dahil ang otoridad ni Kristo ang kasagutan, sa Kanya lamang tayo nakakatayo bilang iglesia. Amen? Kaya nga po, sabi po kanina, lahat po tayo ay may pananagutan. Kung mayroon po tayong kaloob na sa evangelism, gawin po natin. Kung mayroon po tayong kaloob, dahil iba-iba po tayong kaloob, sabi po sa ating katuruan na ipitinuro ni Jesus. Kung ang kaloob mo ay tumulong, gawin mo. Kung ang kaloob mo ay mag-counsel, gawin mo, kapatid. Kung ang kaloob mo ay magturo, sumigi ka, kapatid. Sumunod ka sa ating Panginoon. Amen? Sige po, tayo na po'y tumayo. At bago po tayo umawit, bago po natin yung ating song, pwede po ba tayo na magpanalanginan sa isa't isa? Ano po, lalaki sa lalaki, babae sa babae po. Manalangin po tayo sa isa't isa, magpanalanginan po tayo sa isa't isa. At samahan na rin po natin ang hug. Kaya lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Tayo po ay may pananagutan sa isa't isa. Kung tayo po ay may gift na mag-comfort, i-comfort po ang bawat isa. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga, O Diyos, salamat, banal na Espiritu. Yakapin mo po ang bawat isa sa amin. Naririnig mo po, Panginoon, ang panalangin, Lord, ng bawat isa. Salamat po, O Diyos. Ikaw po, Lord, ang kikilos sa bawat panalangin nila, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Sikaraya laba, sikurela babasikan. Sikaraya labahay, sikarela babasikan. Sige po, awit po tayo. Thank you, Jesus. Awit po tayo sa ating noon. Hallelujah, Jesus. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen. Walang sino man ang namamatay. Yes, Jesus. Para sa sarili Amen, Lord. lamang. Yes, O God. Tayong lahat ay may Amen. Kami nga po, Diyos, ay may pananagutan, Lord, sa isa't isa sa amin, Panginoon. Isa. Tayong lahat ay inipo ng Diyos. Maghawak-hawak po tayo ng kamay. Hawak-hawak po tayo ng kamay, Lord Jesus. Hallelujah. Sa ating pagmamahal at paglilingkod sa kanino man, tayo ang magdadala ng balita na kaligtasan.
kapiling niya. Sa tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, makapiling niya. Tayong lahat ay may lipo ng Diyos, makapiling niya. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, nagagalak ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan, O God. Maraming salamat po, Jesus. Salamat, Lord. Pinagkaisa mo kami, O God, sa umagang ito, Jesus. Kainam, pagmasdan, Panginoon, ang iyong nakikita ngayong umagang ito. Lord, ang bawat isa sa amin ay mayroong pananagutan sa isa't isa, Lord God. Kaya Lord, ang bawat isa sa amin, turuan mo kami na maipanalangin ang bawat isa. Ang bawat kapamilya namin, Panginoon. Ang bawat kapananampalataya namin, Jesus. Thank you, O Lord God, sa umagang ito na ang puso namin ay pinuno mo ng kagalakan, Panginoon. Thank you po. At tunay, O Diyos, sa oras na ito, Lord, pagpalain mo ang inyong mga lingkod. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Lord, na inuna ka. Tunay, O God, sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, ay hindi mo po sila pagkukulangin. Bagkus, Lord, sobrang biyaya ang ipagkakaloob mo po sa kanila. Maraming salamat po. Maging proteksyon, Panginoon, in Jesus' name. At ganyan, Lord, sa lahat ng may karamdaman din po, Panginoong Isus, Ikaw, O Diyos, ang magpapagaling, Panginoon. Sa lahat ng mga nararamdaman sa aming katawan, Panginoon, iba't iba man ang aming nararamdaman, Lord, sa lahat ng parte ng aming katawan, sa aming kamay, sa aming paa, sa aming mga tenga, sa aming mata, sa aming ulo, sa aming tiyan, Lord God, sa aming mga Jesus, Lord, sa aming mga talampakan, may mga karamdaman, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magpanibago, magpanauli ng panibagong organ na ito, Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Nang sa ganun, Lord, mag-function ng mainam ang lahat ng parte ng aming katawan, Jesus. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord. Lusawin mo, Panginoon, ang lahat ng mga karamdamang ito by the power of the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ano mang uring karamdamang ito, Lord, ikaw maglusaw nito, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord, at kinakalaga namin ang complete healing mula ulo hanggang talampakan, Lord, in the mighty name of Jesus. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating ulo. You declare, Lord, healing, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan sa aming katawan, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong kapangyarihan. Thank you, Jesus, sa iyong pagsama. Thank you, Lord, for the victory, Lord. Thank you for the blessing, Lord God, na nag-uumapaw sa amin ngayong umagang ito. Thank you, Lord, sa kapayapaan. Thank you, Lord, sa kagalakan. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Ama, sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo Jesus. Amen and amen.